Nitong Huwebes ika-18 ng Enero dumalo si Mel Robles, General Manager ng PCSO, sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means para sagutin ang mga tanong tungkol sa kauna-hinalang larawan ng nanalo sa lottery. Sa pagdinig, tinanong si Robles ni Senator Raffy Tulfo tungkol sa viral image. Sinabi niya na in-edit nila ang larawan ng nanalo upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pagkakakilanlan. Okay. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Sinabi ng General Manager ng PCSO na tinakto nila ang kanyang mukha dahil nagreklamo ang isang nanalo sa kanilang hindi pag-edit ng kanilang mga larawan. Ikinatwira ni Robles na kahit nakatikip ang mukha ng nanalo ay makikilala pa rin ang kanilang mga damit. Sinabi pa niya na ang isang kamakailang nanalo ay humiling daw di umano sa kanila na i-edit ang kanilang mga damit. Ipinost ni Senator Raffy Tulfo ang mga detalye ng pagdinig sa pamamagitan ng kanyang opisyal na Raffy Tulfo in Action Facebook page. Sinabi ng opisyal na sinabihan sila ni Robles na talagang may panalo sa katatapos na Lotto 642. Gayunpaman, inamin niyang mahina daw di umano ang husay ng kanyang team sa pag-edit kaya naman mukhang kainahinala para sa maraming Pilipino ang viral photo. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo na pinalala pa rin ng viral image ang mga alegasyon laban sa PCSO. Pahayag niya, lalo lang lumakas ang hinala ng mga netizens dahil patuloy na dumarami ang naniwala na wala talagang nanalo. Sa comment section, marami pa ring Pinoy ang naghihinala sa PCSO ng peking mga nanalo kaya sila mismo sa PCSO ang nanalo ng mga jackpot prize. Maraming netizens ang pabirong bumati sa PCSO sa pagkapanalo nila sa loto. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang PCSO ay nagkakaroon ng winning stream sa kanilang sariling mga lottery. Samantala, iminungkahi naman ng iba na simulan na ng mga Pilipino ang pagsara sa mga lottery na ito para hindi na makakulimbat pa ang PCSO. Ilan lamang ito sa mga komento ng mga netizens na naghihinala sa mga loto ng PCSO. Sa video ay makikita natin ang mainit na talakayan sa pagdinig sa Senado. December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from iLotto? Hindi po, last night lang po yung iLotto. Ilan po yung tumama sa iLotto out of this 1, 2? Isa lang po, yung kagabi lang po. Kagabi lang. Okay. Game yun, yung kagabi, 655. 600 million kasi yun, Senator Coco. Quick na lang, Senator Coco. Okay. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong,
nagsabi purang pagka-edit. I'm so sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure ang na lahat talaga po tao. on record dyan, kung isusumpinan nyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? An executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. You agree, sir? Very good. Okay, Senator Coco, meron kayong gustong idagdag? Nagustuhan mo ba ang topic natin ngayon, kaibigan? Tataya ka pa rin ba sa loto matapos mong mapanood ang video na ito? Comment down below mo lang yan, at mag-subscribe ka na din at mag-like para lagi kang updated sa mga content natin sa future. Bago tayo magtapos, nais nating pasalamatan si Idol Senator Raffy Tulfo sa patuloy na paglaban sa katiwalian at pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Mabuhay po kayo, Senator, and God bless.